This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Hi, I'm Elian Jade Ramos. 24 na taong gulang. I'm a licensed physical therapist and a slight feminine. Di ako katangkaran pero medyo bright naman complexion ko na minana kay mama. 3 pala kaming magkakapatid, 2 kaming lalaki at saka bunso nami babae. Simple lang buhay ko pero masaya. Mangingisda ang hanap buhay ng papa ko. Habang may sari-sari naman si mama. Pero sa likod ng pagkayod at sakripisyo nila. Meron silang anak na nakapagtapos at ngayon lisensyado na. Tahimik ang gabi. Wala kang maririnig kundi huni ng kuliglig. At paminsan-minsang tunog ng motor sa malayo. Pero para sa akin, mas malakas ang tibok ng puso ko dahil nasa tabi ko si Nathan. Nakasandal kami sa pader sa labas ng bahay nila. Paborito naming spot simula pa nung bata kami. Dati, kandi lang ang laman ng bulsa namin. Ngayon, puro uncertainty. Tanda mo pa ba to? Tanong ni Nathan habang iniaangat ang basong may yellow cola. Dito tayo unang nahay sa soft drinks in. Dugtong niya pa niya. Tapos ikaw pa yung nagtapon ng Mentos sa boat kasi science experiment daw, Yi. Sagot ko may halong tawa. Nagtawanan naman kami. Pero di niya batid kung gaano ako kasaya. Dahil ang saya na nararamdaman ko ay lumalabas lang pag siya ang kasama ko. Alam mo, Elian? Minsan iniisip ko paano kung sabay tayo nagkaedad. Baka magkasabay din tayo sa lahat, pati sa pag-graduate. Sabi ni Nathan habang nakatingin sa langit. Hindi naman yun mahalaga, nakatapos ka pa rin. Proud ako sa'yo at alam mo yun, kuya. Wika ko. Ilang beses ko bang sasabihin, wag mo na akong tawagin kuya? Tanda mo pa rin yun? Tanong niya. Hindi ko naman talaga ginagamit yon. Sa isip ko lang minsan. Kasi masarap pakinggan. Parang dati ba nung mga bata pa tayo? Sagot ko sa kanya. Ngayon? Tanong niya. Ngayon, masarap ka na ring titigan, ay hindi, masarap pa ring pakinggan. Kinakabahan kong sabi. Hay ano ka ba, Elian? Mapapahamak tayo ng wala sa oras. Ikaw talaga eh. Wika niya sabay gulo sa buhok ko. Hindi niya alam. Hindi niya kailanman malalaman kung gaano kahirap pigilan ang sarili ko sa mga oras na ganito. Yung gusto mong hawakan ang kamay niya. Pero hindi pwede. Yung gusto mong yakapin siya. Pero hanggang tingin lang. Yung gusto mong sabihin na. Sana ako na lang. Di ko masabi ang nararamdaman ko. Kasi ayokong mawala yung friendship namin. Ayokong masira yung pagsasama namin dahil sa isang dahilan. Tahimik kaming 2. Pareho pa rin ang pwesto. Ako sa kaliwa. Siya sa kanan. Tiningnan ko ang gilid ng mukha niya. Habang pinaglalaruan niya ang straw ng soft drinks. Gusto kong tanungin. May iniisip ka ba? Ako ba yon? Pero syempre hindi. Sino ba naman ako para isipin niya, di ba? Isang bakla lang naman ako at alam kong di niya kayang suklian ang nararamdaman ko. Naalala mo pa yung time na tinakbuhan kita kasi akala ko galit ka? Tanong niya bigla. Napangiti ako. Grade 5. Nilagyan ko ng glue yung drawing mo sa notebook. Sagot ko. Pinag-initan ako ng buong klase dahil pinaiyak mo ko eh. Sabi niya sabay tawa. Totoo yun, halos away na ko ng mga kaklase ko noon. Kasi high class yan sila, Nathan. Saka halos patay na ko ng titig ng mga kaklase naming babae. Pero ako yung umiyak ng umiyak kasi di mo ko pinansin ng buong linggo. Wika ko. Pero di mo naman na inulit di. Wika niya. Tama ka. Hindi ko na inulit. Kasi natatakot akong mawala ka niya. Mahina kong sabi. Hindi ko alam kung napansin niya. Kung gaano kabigat yung huling linyang yon. Kasi hanggang ngayon takot akong mawala siya sa akin. Napatingin naman siya sa akin at minisyan ako. Hindi kita iiwan iyan, pangako ko yan. Wika niya sabay ngiti. Pero paano kung isang araw, malayo na ako? Paano kung hindi na ako palaging nandito? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ko iiwan, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko iiwan. Paulit-ulit niyang sagot.
Ang confident mo naman, wika ko. Hindi, kasi, ikaw lang yung taong bumabalik sakin, ikaw lang yung taong nandyan para kausapin ako, ikaw lang yung nariyan para sakin tapos iwan mo na lang ako bigla. Unfair nun eh. Wika niya. Gusto ko na sanang magsalita pa. Gusto ko nang umamin. Sa dami ng gabing pinigilan ko to. Parang gusto ko nang sumugal. Pero naunahan niya ako. Elian? Tanong niya. Enan? Tanong ko habang nasipsip ng coke. Tingin mo ba, may mga taong sinadya lang para dumaan sa buhay natin, pero hindi para manatili? Tanong niya at ngayon ay seryoso na. Siguro, pero siguro rin may mga taong nanatili ng matagal kahit hindi sila pinili. Sagot ko sa kanya. At ako yon. Ako yun, Nathan. Pinili kita dahil matagal na kitang gusto. Matagal kong nililihim ang nararamdaman kong ito. Ang lalim mo ngayon. Wika niya sabay ngiti. Baka kasi nalulunod na ako eh. Wika ko. Saan? Tanong niya sabay kunot noo. Sa'yo ni. Sagot ko agad. Hindi ko alam kung narinig niya yon. Hindi ko rin alam kung gusto kong ulitin. Pero napalunok siya. Napatingin sa akin. At kahit ilang segundo lang, parang huminto ang mundo. Uwi na tayo, malalim na ang gabi. Wika niya sabay tayo. Tumango ako at tumayo na din kami. Pero bago kami maglakad, huminto siya. Humarap at hinawakan kamay ko. Totoo ba to? Gusto kong sampalin mukha ko sa mga oras na to dahil sa ginawa niya. Pero hindi ito matagal. Hindi mariin. Pero sapat na para mapatigil ang puso ko. Salamat sa lahat, ayan. Mahina niyang sabi sabay gulo sa buhok ko. At binitawan niya din ako na parang wala lang. Nauna siyang maglakad at naiwan akong natayo. Tulala. Habang paulit-ulit pumapasok sa isipan ko yung ginawa niya. Hoy, wala kang balak umuwi? Tanong niya sa akin. Natauhan na lang ako dahil sa kanya. Kaya sumunod ako at tahimik kaming naglakad pa uwi sa kanya-kanyang bahay. Mahirap ang ma-in love sa boy best friend mo. Pero mahirap pigilan at sigaw at tibok ng puso ko. Kailan ako sasaya? Kailan ko mararanasan ang sinasabi nilang lumulutang sa tuwa? Mahirap ang sitwasyon kong ito. Isang pagkakamali lang siguradong iiwan at tatalikuran niya ako. Callum's point of view. Hello there. I'm Callum Alejandro Montgomery, 27 years old. Walang asawa. Isang binata. 6-footer at maipagmamali din ang mukha. Sino ba naman kasi di mababaliw sa akin? Mapabakla. Babae gusto akong ikama. Ako yung anak ng general. Yung mayabang. Yung laging laman ng balita kapag may gulo sa bar. O may bagong skandalo. Napapagsabihang. Anak ng may kaya. Sanay na ako. Hindi na bago sa akin yan. Tamad. Rebelde. Broken. Minsan ako na rin mismo ang nauuna magsabi niyan para wala nang unahan. Para wala nang magkunwaring kilala nila ako. Pero sa totoo lang, ni ako. Hindi ko kilala sarili ko. Hindi ko alam kung sino ba talaga si Callum. Kapag tinanggal ko na yung apelyidong pinanghahawakan ng pamilya ko. Yung Montgomery na parang corona. Mabigat. Maliwanag. Pero ubod ng lamig. Akala ng iba. Gusto ko yung party. Alak. Babae. Sigaw. Adrenaline. Pero to be honest, ginagawa ko lang yon para maramdaman kong buhay pa ako. Kasi sa totoo lang, ang hirap pala mabuhay nang hindi mo alam kung saan ka babagsak. Kung saan ka nararapat. Kung para saan ka ba talaga? Hindi ako marunong mangarap. Hindi ako kagaya ng iba na excited sa future. Ang future sa akin, blanko, tahimik, madilim. Kaya nagwawala ako. Naglalasing. Nang-aaway. Kasi sa totoo lang, yun lang ang kaya kong hawakan sa ngayon. Ako si Callum at walang sino man ang makakapigil sa akin. Pero may isang taong nakasagutan ko sa palengke at di ko siya makakalimutan. Siya ang kauna-unahang taong sumasagot-sagot sa akin. Flashback. Dahil sa wala naubusan ako ng mga kailangan ko sa kondo. Napagpasyahan kong dumaan muna dito sa palengke.
Hawak ang eco bag at listahan ng bibilhin. Galing ako sa office ni Dad at walang ibang ganap kundi ako ipagalitan. Habang naglalakad ako, bigla akong may nakabanggang lalaki. Manipis. May sling bag at parang professional ang dating. Natapon naman yung dala niyang kamatis at napatingin sa akin. Kuya, sa susunod mag-ingat ka naman sa dinadaanan mo, wala ka bang mata? Tanong niya sa akin, masama ang tingin. Eh di dapat umiwas ka rin, sikip na nga ng lugar dumagdag ka pa. Sagot ko. Kung may manners ka, kahit masikip marunong kang magsabi ng sorry. Sagot niya sa akin. Parang gusto ata matamaan bunganga neto, walang preno. Manners? Sa palengke. Anong akala mo dito? Hotel? Tanong ko sa kanya. Napahinto ang mga tao sa paligid, medyo natahimik ang stall. Pero tong kaharap ko walang planom umurong. Hindi ito hotel pero kahit sa palengke, hindi excuse ang pagiging bastos eh. Wika niya may diin. Dahil nasa talas ng dila niya. Napalapit ako at binigyan ng tingin ng isang demonyo. Bastos agad? Sensitive mo naman. Wika ko sabay tapo ng masamang tingin. Sorry ah. Hindi ako sanay sa lalaking maraming bibig pero kulang sa laman. Sagot niya sa akin. Dahil sa sinabi niya hindi ako nakapagsalita. Isang maliit at payatot na to pero yung bibig halatang walang preno. Magsasalita pa sana ako kaso. Tabi ni. Tulak niya sa akin. At doon siya tuluyang tumalikod. Habang ako nakatayo na iwang mag-isa. Galit at nanlalamig mga kamay ko, gustuhin ko mangsaktan kaso di ko magawa. Iyan flashback. That happened last month but can't get him out of early mind because of his mouth and disrespect. Hindi ko alam kung sino siya. At anong problema niya sa mundo. Pero ang kapal ng mukha niya para sagutin ako ng ganun sa harap ng mga tao. Hindi ako sanay na sinasagot ng ganun. Lalo na ng isang taong hindi ko kilala. Lalo na ng isang taong mukhang pinanganak para lang mangasar ng tulad kong madaling mapikon. Bumalik-balik sa isip ko yung pagkakaangat ng kilay niya. Yung boses niyang may kasamang pangungutya. At yung paglalakad palayo na parabang siya pa ang nanalo sa bangayan namin. Manners pala ha, pag nakita kita ulit kamay ko ang magbibigay ng manners sa'yo. At ito po ang pagtatapos ng chapter 1. Sana suportahan niyo po ang kwento ko dito. Maraming salamat po sa pakikinig.